Hello guys, welcome back to my channel. So today, pagkagising natin is naligo tayo. Nag-ready tayo ng table para sa mga boss natin. After that, nagsalang na ako ng oatmeal at nag-init na ako ng aking ulam. Now, saka ako nagawa ng aking blood pressure. So, normal tayo for today. No? Normal tayo. Pero patuloy pa rin tayo umiinom ng aking aspirin and then losartan and vitamin B. So, normal tayo for today. And then guys, luto na yung ating oatmeal. So, mag-prepare na tayo. Magdilig muna ako saglit sa halaman. So, after natin dilig, mag-coffee muna ako. Nakatapos naman ako ng mga gawain ko sa paglilinis sa loob. So, ganyan lang yung rotation natin sa araw-araw. Mamaya mag-update tayo ng health natin. I-share ko sa inyo kung paano ko i-handle yung aking immune system. At saka hindi naman lihim sa inyo na nakaranas na ako ng blood clots or stroke 2 years ago, no? So, i-share ko sa inyo kung paano ko i-handle yung mga ganang bagay sa buhay ko. So, magkape muna tayo. And then, ibang klase yung kape ko. Dahil isa yun sa nakakatulong sa akin. Nagatimpla muna ako ng maliit na black coffee. Tapos, hindi ko iniinom yan ng diretso-diretso, kundi pa konti-konti. Mula pagising ko hanggang ngayon, wala pang pumasok na food sa sarili ko dahil nga natatakot ako, no? Dahil sa immune system natin, bigla lang ako nag-arases. Sa ngayon, mayroong mga pakunti-kunti, pero ayan, no? Pero hindi siya totally as in na nagdudurimon yung labi ko, na mumula ako at na nananaba na sobra kati, ano. So, kinokontrol natin yung pagkain natin. So, isa sa nakatulong sa akin yung kape. Yung coffee na black coffee, ititimpla ko konti lang, ipakita ko sa inyo mamaya. At saka hindi ko siya iniinom ng diretso, kundi pa kunti-kunti. Parang nagadimdim lang ako na ang aking purpose ay yung coffee ang mag-mix una sa blood ko. Yun ang purpose na ginagawa ko. So, mamaya marami pa akong sasabihin sa inyo para naman makakuha rin kayo ng idea kung paano ninyo i-handle ang bawat sakit na pumupunta sa katawan natin. Like me, may allergy ako sa dugo. Positive ako sa tinatawag na serology blood test, immune system. So, naglalagay lang ako ng kaunti. Pagkatapos, nakasanayin kong gamitin na asukal is yung muscovado. Pag wala, gumagamit din ako ng wash sugar natin. Pero, hindi ako masyado gumagamit din kasi natamisan na ako. At saka isa pa, kunti lang din ako gumamit. Yung pinapatay ko lang yung pait. So, ganito lang kadami. At hindi naman siya matapang. Ang gusto ko lang na yun ang pinakauna mag-mix sa blood ko. Dahil na-observe ko, pag ito muna ang inumin ko, medyo hindi ako lagi inaatake ng allergy. So, konti lang. Hindi ko rin siya iniinom ng diretso. Mapait. Mapait-pait siya naman, namis-namis, pero talo sa tamis, mapait talaga siya. Yun. Ang itong coffee,
hanggang gabi na, hindi ko pa maubos. Kasi nga, ganito lang yung style ng pag-inom ko. Yung para sa akin, makamix lang siya doon sa BP ko. Sa blood ko. Pakiramdam ko, safe ako sa mga pagkain na kinakain ko sa allergy ko. Pero yung pagkain na sinasabi ko, of course, napili na rin yun. Pero minsan nasisipyat pa rin. Like example sa isda. Sometimes, magluto ako ng isda, lutuin ko. Example, yesterday, niluto ko. And then, nilagay ko sa ref, kag iinitin ko lang. Sometimes, allergy pa rin ako. Kaya, na-observe ko nga, pag isda ang pag-uusapan, kailangan laging bago ang luto. If naluto mo na siya and din i-reheat mo siya, ingat lang tayo. Tayo na may immune system o may allergy sa dugo, napakasilan yung mga pagkain yan, ang dapat yung tandaan. Now, kung aasa tayo sa doktor at hindi natin tutulungan yung ating sarili, mas lalo tayong mahihirapan sa mga financial, sa lahat halos di ba? Kung nahihirapan nga yung mayayaman sa immune system, tayo pa kaya Para sa akin, lalaban ako. Number 1, pagkain ang nagbibigay sa atin ng sakit. Tandaan nyo yan sa pagkain. So, mag-inom muna ako. So, alam niyo ba kung bakit nagtitimpla ako ng 3-in-1? At saka, dito naman sa 3-in-1 na ito, pakiramdam ko nabubusog ako. Hindi ko rin ito binibigla ng inom. Aabutin ko ito ng hapon, pakunti-kunti lang. Ang ginagawa ko nito, after ko kumain, nagadrink ako ng konti. Kasi kukunti na lang yung kain ko Hindi marami yung kain ko. Kasi pag marami ang kain ko, nagrarasis ako at saka matigas yung tiyan ko. Yun ang nangyayari sa akin. Kaya ginagawa ko pa konti-kunti. Tapos iinom ako nito ng konti. Ang tamis at saka yung coffee, naka-feeling ako na busog ako. So itong dalawa na ito, hanggang gabi ko na yan. Minsan dadagdagan ko pa ng tubig. Kasi kahit pa konti-kunti tumitikim ako, lalo pa ko sinira ako. After ko tumikim, kaagad tatakbo ako dito sa black coffee ko. Malamig man siya o mainit, tatakbuhin ko ito kag lagyan ko niyan. Lalo pa, super allergy ako sa chicken. So, pag magluto ako at makadimdim ako ng chicken, hindi ko yun nilulunok. Tinitest ko lang siya sa panglasa ko. But after that, ginatro ko siya. And then, gaganon ako dito. So now, ganyan yung sistema ng araw-araw ko na rotation. So, medyo nakokontrol ko yung aking allergy. Kasi sa pagkain, pakunti-kunti at pili. Oatmeal lang ako at saka isda. Yun lang ang pabalik-balik. Or saging at lugaw, oatmeal at saging. Ganun lang ang pabalik-balik. Tumitikim ako ng pakunti-kunti ng meat, like ang pork, pero konti-kunti lang. Kasi ibang-iba ang dating. Pakiramdam ko, bigla lang siya mag-red patches, pakunti-kunti, likod, dito. At once na mangangati na yung labi ko, yun na yun. Talagang kailangan ko na uminom ng anti-allergy ko. So, hanggat nakokontrol ko yung mga kinakain ko at nakokontrol ko yung pag-red patches ng sarili ko, alam ko na kaya kong labanan ang immune system ko. Ganun kahirap pag mayroon kang sakit na ganun. So, guys, lahat yan, malalagpasan natin. Dahil alam nyo ba kung bakit? Kung nalagpasan ko na tumaas ang sugar ko at nagkaroon ako ng diabetes, at nalagpasan ko na nagkaroon ako ng stroke, blood clots, na ospital ako. Almost 6 months na hirap ako sa paglakad, na mamanid yung mga katawan ko. So, nalagpasan ko yun. And dahil sa pagkontrol ko ng sarili ko at sa mga pagkain ko. So, ganun ka-sensitive yung buhay ng isang taong may immune system. So, ganun na yung buhay, guys. Tuwing umaga, rotation sa trabaho. After that, mag-coffee, kakain ako. So, minsan, mayroon tinapay na pwede sa akin. Karamihan talaga, hindi pwede. Lalo pa yung brown bread. Nakalagay talaga yan sa prescription ng doktor ko na bawal ako sa bread. Dahil mayroon flour na
bawal ako. So, hindi ko alam yung mga tinapay kung anong ginagamit nila sa pagluluto nila. So, yung mga kasama ko, I think naaawa sila sa akin at talagang naaawa sila sa akin. Kaya, kahit anong tinapay na alam nila na pwede sa akin, pinatitisting nila. Tuwing bumili ng tinapay yung aming kasama, sasabihin niya, walang itlog yan. So, titisting ako niyan, kakain ako niyan. So, pag okay yan, at alam nila na okay, minsan hindi nila inuubos, kagaya nito. Ito, ang tinapay para sa amin lahat, pero halos ako lang nakaubos. Tinitira nila sa table kasi alam nila na kinakain ko at hindi ako namamagka. Kaya, siguro gusto nila kainin nila, kinakain, tinitira nila sa may lamesa. So, nakita ko na naman, kainin ko na naman ito. Sa totoo lang guys, hindi talaga ako pwede kumain ng tinapay. Ang dami naming brown bread, mga sliced bread. Hindi ako guys kumakain kay namimigat yung labi ko at lumalaki. Yun. Ito siya. Simple lang siguro ang ingredient na nilagay dito. Kasi pag kinain ko ito, medyo parang may anesthesia yung labi ko, pero hindi ako nakapantal. Or hindi ako parang gumaganyan yung puso ko, no. Mayroon akong mga red patches, pero super slight. Kaya enjoy ako sa tinapay na ito. I think nakaapat na ako nito. Pero para ito sa amin lahat. Pero nakikita nila na binabalik-balikan ko tuwing umaga. Hanggang ngayon, nandoon pa rin. Tinatabi lang nila. Pero yung mga kasama nito, ubos na. So, maraming salamat sa akin mga kasama na very supportive ka, very caring sa akin. Ang awa nila sa akin at yung hanap ng paraan na ako'y makakain, ginagawa nila at tinutulungan nila ako. Naawa sila sa akin pag atakihin ako ng allergy ko na namamaka yung labi ko lahat. Kaya, pag kumain nga ako, nagtitisting at titikim ako, sasabi na nila, yan, sige, kain po more. Niloloko nila ako. So guys, maraming salamat sa mga kasama ko. Hindi ko kayo i-mention, pero alam niyo kung mga sino kayo. Maraming salamat sa inyo. So, ito ngayon kakainin ko. I know na hindi ako mamangka. Bye guys!